Hi everybody! Mayong buntag, mayong paniudto, mayong panihapon sa Izohorot. Andito na po ako mag-lecture sa inyo o magdala na po ng grasya para sa mga membro sa PBME na mabigyan ng vitamina ang inyong mga kaluluwa, ang inyong mga kaisipan, o ang inyong mga pagkatao. So, good morning sa inyo. Ang akong listeners karon nga ni-join si Brother Ryan Arla Madrid. Hello, good morning. O ang akong manghod, dian, ipasok sa akong lecture. So, hello, kumusta ka pong tanan? O I wish you all in a good health and a good situation and good na mga kaisipan ngayon, okay? So, hello to Sister Sol Julita siya. Hello. So, let's begin na kay para sulti ako og daghang mga mensahe karon na oras. Alright. My greetings to our beloved Divine Master, our PBME Supreme President and Founder. Hello po Divine, maayong paniudto sa Pilipinas, ug maayong panihapon diri sa Amerika. Mag-lecture na po ko, Divine. I need your guidance and your assistance sa akong pag-lecture na papaunawa ko ang mga membro sa social media. Thank you kindly. Sa imong mga kabalan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. YouTuber, Captain Couple Jury, and General Adriano de la Concepcion. To our beloved Master Binburay Cleo Jr. Hello po, Master. Mayong paniudto, mayong hapon. Nandito na po ako. I need you, Master. Please be with me and please guide me po. Sa imong mga kabalan sa New World Spiritual Division, sa atong Presidente Sir Yingwi Bacolod de Cleo, o sa atong administration, i-generalize ko na lang, no? Kay kung isa-isahon ko papag greetings ay mahaba na. Mahaba pag yun ang atong topic. So, general ko na lang yan na PBME administration. And to the chapters around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, ug abroad. Kumusta ka mong tanan? Og marajaw na adlaw sa Ijohorot. It's so good to see you all once again, and I'm here again. So, let's begin. Ang ating topic ngayon ay galing sa Guidance Series Volume 2. Okay? Volume 2. Then, message. I wish that this handy pamphlet can enlighten you questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority to this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Binburay Cleo Jr., our PBME Supreme President. Tanong, bakit si Master Jr. ay ating mahalin? Sinabi ni Divine Master kung anong hinihanda niya para sa mga kabataan. Sa ganon, hindi tayo magkamali na narito tayo sa kanyang dalampasigan. Kaya, kayong nakilala sa akin, ay nakilala rin sa aking anak. Ang aking anak ay inyong mahalin. Hindi kayo nagkamaling tumira sa aking dalampasigan. Sa aking pagtungo sa Italy, masyadong malaki ang aking kinuha ng mga kagamitan para dito balang araw kung si Junior na ang pangulo ng ating bansa. Ang mga factory ay akin ang sisimulan sa pagtayo at ang ating mga kabataan ang siyang unang makinabang. Paghandaan ko sila dahil ang aking mga pangako ay talagang matutupad. Nasa kamay ng mga kabataan mapupunta ang tunay na gantimpala. Sabihin mo sila, Dok, na mag-aral talaga
Dahil ang kanilang diploma ay importante talaga. Walang masasayang sa kanilang mga pangarap. Ako'y hindi pa ninyo makikita. Subalit ako'y nariyan sa inyong likuran. Okay. So, sinabi ni Divine na bakit mahalin natin si Master Junior. So, hindi daw tayo nagkakamali na dito sa ating dalampasigan ay minahal natin si Master Junior. Pero marami sa inyo dyan, kahit nandyan na sa ilalim ng Sanusi Dinagat, ay hindi ninyo minahal si Master Junior. Inyong ginatakwel. Kahit nandoon kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, ug abroad, maraming mga membro sa PBMA nagitakwel si Master Junior dahil ang kanilang paniniwala si Master Junior ay demonyo. Pero kayo'y nagkakamali. Kayo dahil material lang ang inyong mga kaisipan. Material lang inyong pag-iisip at naramdaman sa inyong mga puso. Sabi ni Divine, mahalin ninyo si Junior kay siya ang naghanda ng mga gantimpala sa ating mga anak, apo, at sa sunod na mga henerasyon at sa ngayon na henerasyon. Kung tingnan ninyo ang PBMA 1965, I was not even born yet. Tapos ngayon na henerasyon, nandito tayo. Marami ng mga anak ngayon, mga young people, mga new generation, mga youth around the world, especially the Philippines. Marami tayong mga youth ngayon. Non-members o members. So sabi ni Divine, kung kayo ay mga bata ngayon na magpakabait, talagang matanggap ninyo ang mga biyaya, matanggap ninyo ang mga gantimpala na noong unang panahon ng inyong mga ancestor noong unang panahon ay nagtiis sa pagtanggol ng bansang Pilipinas. Of course, your parents, your ancestor, they are the one who protect the Philippines. So of course, God knows how to give a reward or gantimpala sa mga taong nagprotekta ng Pilipinas. And then, sa mga membro sa PBMA, 1965 pa ninyo, hanggang ngayon, we're 61 years old. Of course, God knows kung sino ang nagtiis o nagprotekta o nagtanggol sa ating asosasyon. So, sino ang makatanggap ng gantimpala? Ang atong mga anak, apo, ang atong mga descendants. So, ngayon, dahil tayo man ang descendants, for this generation, for this new world, bagong mundo, so, ang mga bata ngayon ang makatanggap ng mga gantimpala. As I observe, there's a lot of scholarship program right now around the world. And there's a lot of help. Mga school ngayon nga gipanatayo ng inyong presidente. Marami ngayong mga tulong. Pero hindi pa rin ninyo yan nakikita dahil material ang inyong pag-iisip. So sabi ni Divine, well, kung nakakilala kayo sa kanya, na siya si Divine Master, of course, nakilala din ninyo si Master Junior. Tama? Sabi ni Divine, mahalin ninyo si Junior. Kaklaro? So, ngayon, kunti lang ang nagmahal kay Master Junior dahil ang isip ninyo, patay na si Junior. Ang isip ninyo, wala na si Junior. Nandyan pa si Junior. The spirit will never end. Yan ang isipin ninyo na ang spirito ay hindi mamatay, hindi mawala. Ang inyong Master Junior ay buhay. Nagtrabaho, busy karon na panahon ang inyong Master Junior. Of course, magtatago si Master Junior sa inyong paningin inside the PBMA. Magtatago siya dahil ang mga membro karon away-away, mura-mura, hitrid-hitrid, galit-galit, tampu-tampu. So, sinong ganado yan na ministro na mong harap sa inyo na material ba na mo pakita sa inyo? Ayaw yan. Kaya nagtago ang inyong Master Junior. Hindi ninyo siya makilala kung saan siya ngayon. Ano ang kanyang ginagawa? Hindi ninyo yan alam. Dahil ang inyong paningin ay patay na si Junior.
ang inyong paningin, inyong pag-isip na hindi na mabalik si Junior, yun na yun? No, he's alive. Kasi sabi ni Divine, naalala ninyo yung December 20 na namatay na raw siya? Nakita ninyo na si Divine namatay na? December 20? Sabi ni Divine, oh, nagpunta ako sa Italy. Kay nanguha ako doon ng mga kagamitan. Oh, para sa pag-upo ng inyong Master Junior bilang Pangulo ng ating bansa. Kaklaro? Klaro? Oh. So, ang kinuha daw ni Divine Master doon, number 1 ng Italy, kinuha niya doon ang mga pakturya. Mga factory. Papasukin daw ni Master Junior kung siya na ang presidente ng Pilipinas. Sabihin naman ninyo, paano yun mangyari, Sister Mitch? Patay naman si Master Junior. Patay sa inyong paningin. Patay sa inyong mga puso. Pero Master Junior is alive. Okay? Okay? So, tingnan na lang ninyo ang mga signal. Tingnan na lang ninyo ang paligid. Kaya lagi ko sinabi sa inyo, imulat ninyo ang inyong mga mata. Kaya hindi si Master Junior na nandyan lang sa PBMA. Nandoon din siya somewhere. Kasi sabi ni Divine, maging Pangulo ng ating bansa ang inyong Master Junior. Tapos, iyaha daw, dalhon ang mga factory sa Pilipinas. Papasukin niya ang mga dagkong investor. So, kung mayroong mga factory na mapasok sa Pilipinas, of course, there is an investor involved. There is mga malaking tao, mga presidente, mga prime minister, magpunta na sa Pilipinas para makipag-negotiate ng mga kumpanya at mga negosyo. Oh, kaklaro oh? Kay para daw ito sa ato mga kabataan na siyang unang makinabang. So, ang atong mga anak, descendants ngayon, pamilya natin, kayo ang makinabang dahil kayo ang i-hire ng mga worker sa isang kumpanya. Oo. So, halimbawa, ipapasok diha, kagaya ang Japan, pinapasok na nila ang kanang pakturya nila sa, Mitsubishi ba ganyan? O, tapos ang Amerika, nandyan, magtayo sila ng planta sa Bataan. Is going on right now. Sabi ni Divine. Oh, tapos ano pa yung sa Korea na investor, nagidala nila dito, yung sa kotse, yung magawa ng mga kotse, nandyan na. Nakikita ko yun. Oh, marami ng mga kumpanya na pumasok dito sa ating bansang Pilipinas kasi sabi ni Divine, it is for the children, for the young people, for the Filipino people na kailangan makareceive sila ng gantimpala at ito daw ay kanyang mga pangako na matutupad. So, sa mga kabataan daw, mapunta ang tunay na gantimpala. Why there's so many scholarship right now around the Philippines? Ang daming scholarship program. Ang nakaproblema lang diha kay color coding kayo dyan sa inyong mga lugar, sa inyong mga lungsod, sa inyong mga munisipyo. Pero ang totoo, maraming scholarship program ngayon funded by the President. Kaklaro, anak? Okay. Sabi ni Divine, walang masasayang ang kanilang mga pangarap. So gusto ni Divine na mag-aral ang mga bata karon. Mag-aral, magkaroon ng diploma daw, kay talagang ang Pilipinas ay rising. Rising ito ng mga kumpanya. So, ang kumpanya ay kailangan ng trabahante. So sino ang mag-enjoy? Ang Pilipino. Sino ang makinabang? Ang mga youth, mga young people. Pero ang nakaproblema lang sa atin ngayon sa bansang Pilipinas dahil ayaw natin mo asinso. Ayaw natin makitang mag-improve ang Pilipinas. Mas kasiyahan pa natin nga mubagsak ra jud ang Pilipinas. Ayaw ninyo na magiging kagaya ng Amerika. Ayaw ninyong magiging kagaya ng Europa. Ayaw ninyo na magiging Canada. Na ayaw ninyo yan na magiging free kayo ng mga medical one day.
Ayaw ninyo na magiging free kayo ng mga dental, mga eye exam, o yung sa mga buntis gani. Diri sa Amerika, ang mga buntis diri, yung mga medical check-up nila, free yan. Mga medisina dito, free. Mga retired senior citizen dito, may mga retirement. Ayaw ninyo yan sa bansang Pilipinas? Kasi you are more focusing on hatred. You are more focusing on mga drama-drama sa Senado, drama-drama sa Congress, drama-drama sa mga politician. Yun ang iniisip ninyo. Pero hindi ninyo iniisip na ang Pilipinas ay kailangan mag-rising. Kailangan magmudato jud ang Pilipinas. At kung supalpalon pud ang mga magnanakaw pud, ang mga kurap, masuko pud mo. Tapos kayo pa diyan na magsigaw-sigaw na kailangan litisin ang mga masama. Tapos ngayon kay litisin, magalit din kayo. So what kinds of mindset is that? So wala kita improvement sana eh. Kung sa PBM, spiritual ang ating association. Divine Master knows what's going on, what's for the future of the Philippines and in our association. Alam nila ito. We, the only one, can understand the spiritual side. Right? So, nag-aral man tayo sa college of mystery. Sabihin na naman ninyo na, magdumi na po ninyong isip. Kaklaro ang storya ni Divine Master dito. Na, sabi niya, hindi masayang ang inyong mga pangarap. Sa ngayon daw, hindi ninyo siya makita, pero nandyan siya sa ating mga likuran. Yes, Divine Master is doing mission. Master Junior are busy. So maghinuktok aray ka ha, inyo sana guni-gunihon. Sabihin ninyo, paano yun mangyayari, Sister Mets? Na maupo si Master Junior, napatay naman. Sabi ni Divine, how could you determine the life of God? Sabi ni Divine, God use instrument. God is a spirit. Ang imuhang body is a instrument na ikaw ay gawing representante. Naunawaan? So yan ang ng Panginoon. Mundo ng Panginoon. Alright. Bakit ang iba'y nagsisi na tumira sila sa San Jose at bakit si Master nawala? Noon, napakahirap dahil doon sa labas, kayo'y mga mayayaman. Aking nakita na sila'y nagsisi dahil ang akala nila pupulutin dito ang ginto. Sa aking sobrang pagsisikap, nawala na tuloy ang aking material. Paano? Problema doon, problema dito. Hindi nila iniisip na pagod na masyado ang aking katawan. Pero sige lang, basta kayo'y lumigaya sa aking pagserbisyo. Akayin ninyo ang mga kabataan na sa ngayon dahil kahit gaano kasutil ng inyong mga anak, sila'y mga pagalang pa rin sa inyo. Okay, sabi ni Divine Master na maraming mga tao sa San Jose Dinagat na nag-regrets, na naglipat sila doon, nanirahan sila doon, tumira sila doon. At bakit nawala ang inyong Master Junior? So sabi ni Divine, noon, napakahirap sa San Jose, hirap jud. Kay kayo, mga mayaman man kayo doon sa inyong mga lugar, tapos transfer kayo sa San Jose Dinagat dahil ang akala ninyo ligtas na kayo. Ang akala ninyo na magiging milyonaryo na kayo. Ang akala ninyo na pupulutin ang ginto. So, yun man ang mga dahilan na nagtransfer kayo noon sa San Jose Dinagat dahil nakarinig kayo na ang mga lupa doon naggilak-gilak ng ginto. Akala ninyo na pulutin iyan? Sabi ni Divine, nagsisi sila, nag-regret sila kay daghan may mga pagsubok. Pag titira ka sa San Jose Dinagat, maraming mga pagsubok jud. Kay dakong cross gud na. Malaking cross gud na. Di magpasan jud ka kung andyan ka dyan. So, matibay dyan sa San Jose Dinagat. Okay? So, sabi ni Divine, nagsikap ako na mahalin ang mga tao dito sa San Jose Dinagat, gairan, supervisan, bigyan ng mga
grasya, nagsikap jud siya nga disiplinahon pa jud ang mga tao sa San Jose. Pero paano mangyari daw na problema doon, problema dito, reklamo doon, away dito, hatred dito. Ganon daw ang mga kaugalian ng mga membro sa San Jose Dinagat. Oh, hindi daw nila iniisip kung gaano kapagod bilang isang ministro. Oo, pagod jud kanang magyaw-yaw ka lagi ka nagadisiplina ng mga tao, magdala ka ng mga tao, magdala ka ng isang asosasyon. Sus, grabe, para yan og krus na iyong ginaaswat-aswat. Kay ngano, nagkaiba-iba ang mga ugali ng mga membro. Naay palaway, naay tampururot, naay gaslighter, naay mga chismuso, naay inggitira. So sabi ni Divine, sinong di mapagod na ikaw nagadisiplina sa imong mga katawhan sa PBME? Tapos, sus, grabe na mga hinanain, mga hinanakit. Sus, grabe ka siguro, problema dito, problema doon. Di sino bang dili mahirapan? Oh, sabi ni Divine na, mura daw toothpick iyang katawan. Uy, nga, why maminaw? Kay naanay batas, patuloy pa rin, nag-conflication. Oh, either mag-conflication dyan sa BOT, mag-conflication dyan sa 21st, 24, mag-conflication dyan sa Women's League, mag-conflication sa MSD Department, mag-conflication sa NYO, tuwa pag yung mga chapter, Luzon, Visayas, Mindanao, ug abroad na may mga complication. So, sino bang hindi papayat? Sabi ni Divine, sinong di mamatay ng maaga? Nagrabe yun ang inyong mga ulo, pangatigas. Mayroon ng doktrina, pero mga matigas pa rin, na mga kaisipan, mga matigas na puso. Sabi ni Divine, alright, kay kayo ba ng mga matanda, kayo ba ang nakaunawa sa doktrina, you have to be a good role model. Kayo ang magpasiuna. Kay para ang mga youth sa PBMA, ang mga non-members na makakita sa atin, ma-inspired sila na mo-join ng PBMA, mo-active sa PBMA. Yun ang gusto ni Divine. Kay ang ati daw mga anak, mga matigas na ulo, sutil, sabi niya. Pero kahit sutil iyan, ay may paggalang pa rin ang inyong mga anak. Naunawaan? Yan ang dahilan na huwag ninyong itakwil. Sabi ni Divine, yung mga anak ninyo, kahit naka-stress na kayo, nagka-stress na lungkot na kayo, kay mga gahig ulo, matigas ulo, pero wag daw natin sila itakwil. Ilabay sa bintana. O, diba? Kay, tingnan mo si Divine. Di ba tayo mga anak? Sabi niya, sus, panay ako nag-discuss ng mga disiplina, pero ganun pa rin daw ang mga membro sa PBME, mga problema dito, problema doon. Puro daw mga kaiba't ibang mga kaugalian, pero hindi man daw taninyo ginatakwil ni Divine. Hindi man tayo gitapon sa bintana o gilabay sa dagat. Wala. Hinayaan lang tayo, pero alam ni Divine na may batas na kayo. Alright? Totoo ba na ang Diyos hindi magsinungaling? At ilang saglit na lang ang oras ang ating hihintayin. Ilang saglit na lang ng orasan ng aking pagmimisyon, matapos na. Saka ninyong mapatunayan kung gaano katotoo ang aking mga sinasabi noon. Sabihin mo sila ang ating mga kasamahan, na mayroon pang kaunting paniniwala na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung sabihin ng Diyos na ang mundo ay baliktarin, yan ay matutupad talaga. Ang kabutihan ay siyang kaligtasan ninyo. Wala kang dapat katakutan dahil ang inyong espiritu ay naririto na sa aming mga kamay. Even if you suffer more, I can cure your pain. So sabi ni Divine na ang Diyos ay hindi talaga magsinungaling. Oo, never. Ang Panginoon, pagsabihin ng Panginoon, be patient. Kay sa sunod na mga panahon, aahon ang imong kahirapan. You see, patient ang iyahang requirement sa iyo.
Dahil sa sunod na panahon, may nag-antay na gantimpala sa iyo. So, kung ano ang sinabi ng Panginoon, tutuparin niya yan. Naunawaan? O, kung sabihin ni Divine, manatili kayo sa PBMA, kay babalik siya, and then bibigyan niya ng gantimpala ang mga nanindigan, na natili, nagmamahal, nag-loyalty, honesty, sincerity, dignity, integrity, iyon, lahat. So, ito ay assurance ni Divine Master sa atin. Ito ay promise niya nga, magpakabait kayo, manindigan kayo, manatili kayo, kaya ang biyaya nandoon sa bandang huli. So, tutuparin talaga yan ni Divine. Okay? Pero marami sa inyo nagsabi na, ang tagal-tagal ko na sa PBME. Nasana ang mga gantimpala at mga kayamanan na pinapromise ni Divine Master. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nabigay? Because there is a requirements. What is the requirements? Patience, sacrifice, faith, love, respect, honesty, sincerity, dignity. Lahat iyon ay requirements iyon na para matanggap mo ang iyong grasya. Oh, kaya marami sa mga membro sa PBME ngayon na nadahong layana, nandun na sila sa ibang mga grupo. Pag mayroong mga grupo magsabi, bibigyan kayo ng bahay, lupa, bibigyan kayo ng tig 5 million bawat ulo ninyo, nandoon na kayo, nagkandrapa na kayo. Kasi na feeling dahong laya kayo, na hopeless kayo sa mga pangako ni Divine Master. Na hopeless kayo, na wala na si Divine Master sa atong asosasyon. Hindi ninyo makita ang material body. Na hopeless kayo nga wala si Master Junior. Kaya kung sino ang magpatuo-tuo na sila daw si Divine yun na ministro, nandoon na kayo. Kung magpatuto na siya daw si Divine Master ni Sanib, nandoon na kayo. Tapos kung promisan kayo na bibigyan kayo ng mga money sa sa World Bank, ay nandoon na kayo. Handa ninyong i-exchange ang inyong gipanumpaan sa PBMA. Hindi ninyo iniisip na ang Panginoon ay hindi magsinungaling. Pero kay magmamadali man kayo, kay gusto man ninyo mo one day, multi-billionaire overnight, kung mayroong mag-promise na bibigyan kayo ng tig 5 million, ay nandoon na kayo. Nag-share na kayo agad ng mga pira ninyo. Karain nyo ang mga pira na maliit, ginabigay na ninyo kay para daw yun mulaki, mag-interest daw. Nasaan na yan? Maraming na-scam sa inyo na mga membro. Kaya ang inyong mga kaisipan nga gusto ninyo mag-multi-millionaire overnight. Handa ninyong i-exchange ang inyong pagka-misyonaryo, misyonarya. Handa ninyong i-exchange ang inyong isang dekada or ilan na ng abot langit na inyong mga pagsakripisyo sa PBMA. Gusto inyo na yun to kalimutan, i-exchange daw yun ninyo kay mauna to, si Divine daw yun, magbigay daw yun ng mga grasya. Sabi ni Divine, nag-i-scam ra mo ana. Wala sa kanila. Hindi sila ang sa inyo, nangloko ra na para maubos yung mga pira ninyo. Para sila ang mudato. Para ang ilahang tiyan ang lalaki. Ang iyahang bulsa ang mapuno. Tapos kayo ay nagalugaw-lugaw na lang. Wala na mong gikaon. Nawala pa kayo sa PBMA. Inyo hapang gitapo ng inyong mga luha at sakripisyo sa PBMA sa isang iglap lamang. Inyong kwarta naubos pa dyan. Sinong kawawa dyan? Kayo. Dahil naniwala kayo na ang mga promise ng Panginoon na hindi mangyari, mangyari ang promise ng Panginoon. I will give you an example. Noon 2010, nagsulat ako kang Master Junior. Sabi ko, Master, uwi na ako. Mahirap diri sa Amerika. Hindi ko na kaya. Nalungkot na ako. Hirap na hirap dito. Anong sabi ni Master Junior?
Be a good girl. Magpakabait ka lang. Huwag kang alis dyan. God Almighty will open up for you. Magpakabait ka. So, ang requirement ni Master ay magpakabait. Yun lang, Jud. Mubukas ang pintuan ng Almighty Father daw sa akin, pero magpakabait daw ako. So, 2010 pa yun. Muna hanggang ngayon, see, nakita ko, na-witness ko na hindi ako pinabayaan ni Divine Master ni Master o mga spiritual division. Their promise was true. Ang ilang words nag-i-assurance sa akin na hindi ako pabayaan ng Panginoon. Hindi ako napasmo dito. Marami akong kinain. Marami nang ako bilbil. Okay? So, ito ang sabi ni Divine dito nga. Kayo, magmadali kayo. Kaya anong nangyari? Sa sobrang kakadali-dali ng bali, napilay kayo. Kagaya lang yung mag-drive kag motor. Try to bulhot na. Das magmang ka, salpak man ka. Mag-drive kag sakyanan. Bulhutan na og padagan. Bangga man ka sa unahan. Ganun ang buhay. Kung ang membro magmadali. Kung ang membro ay laging nagtingin ng mga material, mga pabibighani at magmadali, mabali jud mo. Sabi ni Divine Master na ang Panginoon ay hindi nagsinungaling. Kung sabihin daw ng Panginoon, baliktarin ko ang mundo, yes, matupad jud. Kay siya good ang creator. Siya ang author sa buhay ng mundo. Author siya, no? Writer. Siya sa istorya, sa buhay ng mundo. So, he can do everything. Kung iya daw baliktaron niya, pwede. Kaya sabi ni Divine, ang inyong pagpakabait at paggawa ng kabutihan, ito ay inyong kaligtasan. So tayo lang talaga ang makaligtas, everybody. Hindi yung husband mo, hindi yung wife mo, hindi yung tatay mo, hindi yung best friend mo, hindi yung anak mo. You're the one will save your soul. Yung mga politika ngayon na inyong gi-idol worship, hindi sila makaligtas sa inyo. Yun ang totoo. Grabe na gin ninyo pa nga panatik. Grabe na gin ninyo pa nga fanatic na gid ninyo ba? Handa na gid ninyo na ihudhud ng inyong mga kaluluwa. Pero sa totoo, hindi sila makasave ng iyong kaluluwa. You are the one will save yourself. Ikaw ang harap doon sa malaking cross kasi hindi sila mo garantor sa iyo. Yung mga ministro na inyong ginasundan, na inyong gipaniwalaan na sila ni Divine, sila Lulu, no, they cannot guarantee you because you are the one will save your soul. Why? Manghugas kamay raman na sila. Si Divine, manghugas kamay na. Si Master, sabihin naman nila, tapos na nalapag ang doktrina. Bakit hindi kayo nag-ayos? Suluwasangin yung kaugalingon. Save yourself. Kaya wag magsobrang more on the material happening. Yung mga emotion ngayon sa mundo, mga kadramahan ngayon sa mundo, sus, wag kayo yan mag-focus because emotion is like a wind. Lilipas lang yan. Tingnan ninyo ang buhay ng Pilipinas. Every day there's always drama. Because that is emotion, that is drama. So kung inyo na i-focus palagi, ikay mawala sa imong kaisipan na mabuti. Ikay mawala sa imong pagkamimbro, pagkamisyonaryo. Because you are always looking those negative side. Sinabi ni Divine Master, mag-ingat kayo ngayon because the devil is so very busy. Yung nandyan siya laging nag-commotion, distraction, disobedience. Ito lahat daw yan ay hawak yan ng Satanas ngayon para lang tayo na mapariwara, na maligaw sa atong mga kaisipan.
na gusto niyang nahakutin tayo, hilaon tayo na hindi na tayo magpakabait, lagi na lang tayo dyan sa social media hatred. So, sabi ni Divine Master na ayusin ninyo ang inyong mga sarili. Nobody can save you. You the only one. Ang inyong pagpakabait. Wala kang dapat katakutan dahil ang inyong espiritu ay narito na sa aming mga kamay. Sabi ni Divine, kung mabait yung ka, mabuti kang tao, may pagmamahal ka sa Diyos, paggalang sa Diyos, sabi ni Divine, ang iyong espiritu ay hawak ng Panginoon. Yes, totoo yan dahil there are billion of people around the world. So napakaswerte kung hawak ng Panginoon ang espiritu mo, kahit anong mangyari, mapandol man ka, magkasala man ka, pero dahil ikay hawak ng Panginoon, yung espiritu mo ay hawak ka niya, meaning tao ka niya, kukunin ka talaga ng Panginoon. And you're so blessed kung mangyari yan sa iyo. O, naunawaan. Sabi ni Divine, even if you suffer more, I can cure your pain. See? Ito ang membro. Nagpakabait, nagpakabuti. And then, sabi ni Divine, do not worry. Don't be afraid. Oh, just be good. Kay hawak ang espiritu mo ng Panginoon. Kahit nandyan ka sa material world, ay nahirapan ka. Marami kang mga sakit. Nag-antos, nagtiis ka sa imuhang buhay. Sa imong financial, sa imuhang body, mayroon kang mga sakit. Sabi niya, I can cure your pain. See? Kaklaro? So, palangga jud ng Panginoon ang mga taong nagpakabait, nagpakabuti. Naunawaan? Ano ang dapat gawin kung dumating na ang civil war? Kristiyano laban sa Kristiyano o Armageddon War. Number 1, kinakailangan tuparin ang batas. Magdasal. Ang pinaka-importante, 2:30 ng madaling araw. Lagyan ng wikang. Mayroon DW dito, pero hindi ko banggitin. Lagyan ng wikang. Ang pintuan ng inyong pamamahay. Our protection is very important. Madali ang tulong ng spiritual division kung kayo'y nagdarasal ng 2:30 ng madaling araw. Everything is dangerous palagi dahil mayroong mga sakuna. Okay, so anong ibig sabihin ng civil war? Ang civil war, akala ninyo yung magputukan ng bomba? Mga bomb, nuclear bomb, atomic bomb. Akala ninyo yon? No, sabi ni Divine Master, civil war meaning Kristiyano laban Kristiyano. Meaning, halimbawa, religious to religious. Mag-away na sila because of their principles, because of their paniniwala sa Biblia, yung mga debate na ng mga Biblia, and then magdebate kung sino si Jesus, sino si Jehovah, sino si Allah. Daghan mga tao sa mundo nga nagkaiba-iba ang understanding, interpretation, principles, at ang paniniwala sa Biblia, kaya laging nag-away-away. And that's the number 1 because of pride, ego ng bawat isa. Ayaw magpalamang, gusto nila malaki ang ilang church, gusto rin nilang mas malaki pa ang ilang church. Gusto nilang marami silang tao, mas gusto pa rin na sila ang sabihin na may mga simbahan nagsabi, uy, kailangan mo simba kayo kaya hindi kayo maligtas. Hindi kayo ni Jesus Christ, hindi kayo iligtas. Diba? May mga simbahan din na magsabi na kailangan mo pasok dun mo sa simbahan kay para kayo maligtas. Diba? Sabi ni Divine Master. Bakit? Nag-iwan ba si Jesus Christ ng Will of Testament ng inyong simbahan ang makaligtas sa inyo? Sabi ni Divine, no. Inyo ra na mga propaganda, inyo ra na pangpaakit, pambighani, para dadami ang inyong mga tao. Okay? So, civil war, Kristiyano laban Kristiyano. Pilipino laban Pilipino. That called
civil war. In the spiritual world, Armageddon war. Naunawan ninyo? Sa material, civil war. Sa spiritual, Armageddon war. Okay? So, ang Armageddon war, ito na yung tatay versus anak. Mag-away-away. Magkasukaso pa jud. That is Armageddon war. Membro, batok, membro. Away-away. Kaso-kaso. You see that in our association right now? That is called Armageddon war. Inside the family. Away-away sa lupain. That is Armageddon war. Inside the house, family, siblings, away-away sa paniniwala. Kung alam nila pibimi ka, sila iba, kutsaon ka, bulihon ka, awayon ka, hagiton pa jud ka ng mga debate. That is Armageddon war. That is civil war. Right? Filipino versus government. That is Armageddon war. Mga dagkong tao sa panggoberno. That is civil war. Laging nag-issue, laging nag-hatred, laging nag-drama, because that is Armageddon war. Naunawaan ninyo? So, sabi ni Dibay na kayo mga membro man mo sa PBME, no? Kayo man ang representante ng Diyos, pinili ng Diyos, modelo sa kabutihan at kabaitan, kailangan tuparin ninyo ang batas. Kung ang ibang mga tao ay nag-away-away sa paniniwala at panindigan, sa religious to religious, sa association to association, to government to politics, kung nag-away-away sila, pasagde, hayaan sila. Ang importante, kayo, ang tunay na nisunod ng batas. Naunawa ninyo? Kung ang mga politika ngayon ay ayaw muharap, ayaw ayaw magsagot ng kanilang mga kamalian, hayaan sila. Do not judge them. Hayaan sila. Kasi sila yan ang managot sa Diyos. Sa dakong cross. Ang imong asikasuhon, ang imong sarili, na dapat ikaw ang nakasunod sa batas ng Diyos. Sabi ni Divine, magdasal tayo ng 2:30. Okay, kay ito daw ang pinaka-strong na pagdarasal. Marami tayo absent. And we sleep very well. Very good. Oo. And even me, marami ako absent. Oh, I know, marami po kayo absent. Okay. So, sikapin na makarosaryo. Sabi ni Divine, na lagyan ng ating pintuan. I will give you later. Kung sino ang message sa akin, I will give this message. Divine words. Pero alam na ninyo ito. Okay? So, i-share ko dito sa messenger kung sino ang interesado. Ilagay daw ninyo ito sa pintuan. Meron ako yan doon sa pintuan namin. Okay? And then, kung meron daw ito tayo na divine words, and then at the same time, nagdarasal tayo ng 2:30, ay madali daw ang tulong ng mga spiritual division. Okay? Sa ngayon na panahon, very dangerous na raw. Yes! It's true! Oo. Sa kuna, mga sakit, dangerous. And then, the devil is very energetic and active right now, especially in social media, na para lang tayo mapapaniwala ng mga kalukuhan, mga fake news, lahat. Ito'y lahat, very dangerous na ngayon, sa paligiran natin, may mga taong mag-hatred sa atin, may mga taong manira sa atin, dauton ka pa, barangon ka, very dangerous. Di ba? Sa PBB naman, mag-ayos ka, magpakabait ka di may iwasan, mayroon dyan manira sa iyo, mag-hatred sa iyo, di ba? Very dangerous. Maggawa ka ng mga kabutihan ngayon sa mundo, ibalik ta rin na ikaw masama. Wow, very dangerous talaga ang mundo ngayon, everybody. Okay, kaya kailangan talaga na mag-rosaryo tayo. Okay. Alin ang pipiliin ng tao ko na kanyang kaligtasan? Bakit si Master Junior umiyak din?
ang tao madaling magsawa kung nakita nila na ang kanilang mga hiniling ay hindi matupad. It's true? Sus, ang mga membro, pag hindi nga matupad yung mga kahilingan natin, nadismaya na agad. Wala, nagluod na. Nagtampo-tampo na. Kung hindi kuha ninyo yung inyong mga kagustuhan, sus, wala na dayon, sabihin na ninyo, ay, na-discourage na ko sa PBME. Kay, ang tagal-tagal ko na mahirap ngayon. Wala pa rin ako yumaman. Ay, doon na. Na-discourage na kayo. O, sabi ni Divine, mau na, kay wala may mga pagtulong sa sarili. Kaya, kung isang ihip lang ng pagsubok, wala na, nga buwal na. Diba? O, ma-discourage man dayon mo. Minsan umiyak ang aking apo dahil ang iba ay nagsabing masigit sila sa karanasan sa sinasabi ni Divine upang siya magturo sa kanila doon sa aming tahanan. Yes, sabi ni Divine na itong akong mga tao sa PBME. Magsabi pa na sila na raw ang pinakamataas. Kami. Kaya marami namang mirakulo. Ay, Jun. Diba? Makadismaya daw yan. Sabi ni Divine. Na nagtuturo sila, pero feeling nila na sila na. Naunawaan, hindi na makinig. Marami dyan, PBME. Bakit ang iba'y nagsabi na si Master Junior at si Divine ay iba? Sabi ni Divine, iba talaga siya kay Divine. Ang kanyang mission ay ang pagsaligsig sa inyo. Siya na ang paparito. Ibibilad ang mga piniling binhi. Siya na ngayon ang may kapangyarihan dahil si Divine Master tapos na ang kanyang mission. Okay, so sabi ng iba na, iba mangguno si Divine, iba po si Master. Kung inyohang tingnan ang mission, yes, it's true. Iba, pero isa ra sila. Divine Master and Master Junior is only one. Sinabi ni Divine yan, ha? Pero ang kanilahang mission, iba. Si Divine, ang Divine mission ay ang pag-ipon ng mga tao. Pagpapasok sa inyo sa PBMA. Pag-introduce ng PBMA. Yon ang mission ni Divine Master. Ang pagturo sa panggamot. Ang paglapag ng batas, yun ang mission ni Divine. Ang mission ni Master Junior ang pagsaligsig. Pagsaligsig, pagsubo, pagyugyug sa mga membro sa PBMA. Dahil nandito si Master Junior kay ibibilad ang mga piniling binhi. Meaning, kay saligsigon man ni Master Junior, kay iya man na mission. Kaya nag-perform si Master Junior ng kaso. That is saligsig. Hindi niya ginagawa, pero siya mismo ang nag-ano sa iyang sarili na naghawak ng kaso na hindi niya ginagawa. So that's a part of pagsaligsig. Ang pagpakita ng pagsigarilyo, that pagsaligsig sa mga utak at puso ng mga membro. Ang pagkaroon ng mga babayi, that is pagsaligsig. Right? And then, ang pagpakita ni Master Junior na nandoon siya sa telebisyon ng gipusasan, that is pagsaligsig sa mga membro kong proud ba kayo sa inyong ministro. Pero marami sa inyo ay nahiya. Kinahiya si Master. Binaniwala. Tinatakwil ninyo dahil nakita ninyo si Master na nandoon sa bilibid. Kaya nangatakot kayo. Nangadiscourage kayo. But actually, those are pagsiligsig ni Master Junior sa inyong mga puso at kaisipan at pananalig. Naunawaan? Dahil ang kang Master trabaho ay pagbilad ng mga pinili. Meaning, kuhaon na ka mo ang mga pinili, ibilad na yun. Diba? So sabi ni Divine na si Master Junior talaga ang makapangyarihan. Dahil ang kanyang mission ay tapos na raw. So it's true. So ngayon na panahon, sabihin ninyo na
hindi kayo mo active ng PBME dahil wala si Divine, si Master, material na imong mata. Pero kung imong ano sa puso mo, sa isipan mo, they are spirit, they are still there, watching and managing the PBME and controlling the PBME and protecting the PBME. Kasi sabi ni Divine Master, hindi namin iwanan yung PBME Incorporated 1965. Bakit? Ano akala nila? Gibao nila ang PBME? No, hindi yan magiba. Dahil it is Jesus Christ Association. Kang Jesus Christ yan grupo, asosasyon, kaya hindi yan magiba. Oo. So sabi ni Divine, nandyan lang sila sa tagiliran. Hindi natin makita. Kung nandyan man sila nagpa-materialize, pero hindi ninyo maunawaan. Kaya iba ang kanilang mga exhibition. Oh, di ba? So ngayon, kay nandito naman ang ating Divine Master, nandiyan lang naman sila. Sabi ni Divine, hindi ba kami namatay? Si Junior, sabi ninyo, namatay yan. Kabisi si Junior. Busy po daw siya. Mabuti daw yung nagtago ra sila sa ating likuran, kaya nag-record sila. Kaya ganun pa rin, kung buhay daw sila, mga magulo pa raw daw ati utok. Away dito, away doon, problema dito, problema doon. Mas mabuti pa lang daw yung magtago na lang daw sila. Klaro? Bakit makamalian kung tayo alis dito sa banal na lupa na pinili ng Diyos? Matagal kaming naghanap sa inyo. Nang makita na namin kayo'y gustong alis pa rito. Hindi na namin itong kasalanan. Inyo na itong kamalian. Kulang kayo sa pananampalataya sa kaalam ng Espirituhanon. Kung mawala pa itong kanyang iniwan, kawawa talaga kayo dahil siya lang ang may dala sa susi ng Diyos. Hindi si San Pedro? Kahit ano ang kahirap ang pagsubok, tanggapin ninyo. Divine words. Madaling marinig ng mga bantay ng Diyos. Mayroon namang divine words dito. Alin ba sa inyo ang wala o meron? Ang meron at ang wala na? Yan ay iisa lang. Namatay ba si Divine? Hindi. Namatay ba si Master Junior? Hindi. Nagtago lang. See? Kaklaro. So, itong mga tao daw na nandiyan sa San Jose Dinagat na umalis. Kaya sabi nila, mamatay sila, walang kabuhayan, walang pag-asa. So, umalis sila talaga sa San Jose. Nandun na, nakilayo na sila sa ibang mga lugar. Sabi ni Divine, alam ninyo, matagal na kayong hinahanap ng mga spiritual division. Tapos ngayon na nagkatagpo ng ating dalan, nandyan na kayo, naipon na kayo sa San Jose, naipon na kayo sa PBME, tapos mo, alis pa jud mo? Why? Kay kulang ka mo sa pananampalataya at kaalam sa spiritual division. Sabi ni Divine, kung inyo daw iwanan, si Master Junior ito ang tinutukoy ha? Kung iwanan ninyo, si Master Junior kawawa kayo. Dahil siya lang ang may dala sa susi ng Diyos. Kaklaro? So, kung iwanan talaga ninyo si Master Junior because you want to go other group on serving another master or whatever, kawawa jud mo. Ito ang sinabi ni Divine, ngit-ngit pa sa alkitran ang inyong mga future. Dahil si Master Junior talaga ang susi. Bakit sa ating logo, mayroon doon, follow me unto my Father. Come to me or follow me unto my Father. Nakita ninyo yan? Because that is Master Junior. Si Master Junior ang nag-akay sa atin na musunod ta sa kanya kay dalhon ta niya doon sa kang Divine Master. Kaya nga siya nga ang okay? So, paano kayo makapunta kang Divine Master kung hindi kayo maniwala kang Master Junior? Na si Master Junior ang nandyan sa pintuan. So, halimbawa, bahay. Si Divine sa ilalim ng bahay. Tapos, ang nakatayo si Master Junior sa pintuan. Siya ang susi ng door. So, kung sabihin mo lang na si Divine na Master ang akong paniwalaan, hindi si Master Junior, hindi paano kayo makapasok? O, di ba?
Di jud ka makapasok. Si Divine, alangan mulusot ka sa bintana. Nandito man sa pintuan. Daan mo na sa pintuan bago mo harap kayo sa kang Divine Master. Kaya yung shrine, kung inyo na titingnan ang sit-up ngayon ng Master Junior Shrine, di ba? May daan na diyan sa Mahayahay patungo sa kang Master Junior Higaan. Kasi sa paghukom ng Panginoon, doon kayo dadaan sa Mahayahay patungo sa kang Master Junior Higaan. Kasi si Master Junior muna ang inyong pakikkitaan. Meaning doon muna kayo re-report kang Master Junior bago kayo kang Divine Master Shrine in the spiritual. Why? Because kang Divine Master, daan mo, Master Shrine, dalan na ha. So kang Master muna kayo mo report. Pagkatapos kang Master Junior kay doon mga Divine, kay sabi ni Master Junior, follow me unto my Father. Nandyan yan sa ato logo. Of course, si Master ang magdala sa ating doong kang Divine Master. Naunawaan ninyo? So, hindi naman din kayo dadaan doon sa main gate. Kaya makikita kayo kang Master Divine sa hukmanan. No, hindi kayo yan. Close yung gate na yan. Spiritual eh. Doon talaga kayo dadaan kang Master Junior. Okay? So, pagdating kang Master Junior, kung nagmahal kayo kang Master Junior, gumalang kayo, nanindigan kayo sa kanya ngayon, of course, dadalhin kayo kang Divine Master doon. So, yung mga taong hilaw, wa mahigugma kang Master, wa nugalang kang Master, adto na ipanglabay na dito sa ubos niya, diha sa may matingbi. Dito na ipanglabay na, tapon kayo doon. Ka-impirno man na, kala ninyo. So, doon kayo ibagsak doon. After kang Divine, doon na ang mga masama. So, see? That is the process in the spiritual world. So, sabi ni Divine, hindi si Pedro ang inyong puntahan doon sa San Jose Dinagat o kahit ano pang mga tao. So, si Master Junior talaga daw ang ating puntahan doon. So, nandoon naman ang kang Master Junior Shrine, doon kayo. Huwag kayong magsabi na magpunta kayo sa Kadyanaw kay nandoon ang inyong Master. Magpunta kayo doon sa 40 kay nandoon inyong Master. Sino yun? Sino sila? Ang puntahan ninyo, pag conference, na-adjud mo sa kang Master Junior. Dito dun mo magpakita. Dili po mo na uban diha nga naay po nagpa-divine at tumo dito? No! Sabi ni Divine, pakita gyud mo kang Junior. Kay kawawa gyud ka mong tanan. Okay? So, ano ang piliin ninyo? Ang wala o meron? So, sabihin ninyo, wala naman si Divine. Tapos, magsabi mo, ay, nandoon si Divine. Sabi ninyo, parihara na, ha? So, hindi daw sila namatay. Hindi sila nawala. Nandyan lang sila. Nagtago. Naunawaan? Ano ang ating babantayan sa anyo ni Divine Master? Okay. Ano ang ating bantayan? Sa mukha o anyo ni Divine Master? Magbantay kayo dahil kahit pa ang aking anyo ay hihiramin pa. See? Magbantay daw tayo dahil may mga taong ngamuhiram sa mukha ni Divine Master. Meaning, gagayahin ang mukha, gagayahin ang boses. Naunawaan? Bantayan talaga ninyo dahil mayroong mga tao na kakambal ni Divine nang siyang magpapaniwala na siya na upang tayo'y maniwala sa kanya. Huwag ninyong kalimutan ang palatandaan sa spiritual at ang palatandaan na material. So, nagpa-aware si Divine na para hindi kayo mawala sa PBMA ha. Sabi niya, may mga taong hiram. Magpapurma-purma na Divine Master, ang boses gagayahin. Tapos, mag-ingat daw tayo dahil mayroong magpapaniwala na kakambal, meaning gayahin ang kanyang pangalan. Okay? Sabi niya, na magpaniwala na siya daw, si Divine Master.
And then, sabi niya, ingatan ninyo ha, ilagay sa isip na mayroong palatandaan espiritual at material. So, ano ang palatandaan sa spiritual? Sabi ni Divine. Halimbawa, kung mayroon daw magpatuuto na si Divine, project like Divine, act like Divine, voice like Divine, sabi ni Divine Master, titigan mo ang kanyang mata. Banggitin mo ang wikang Kapag tumitig siya sa iyo, yan siya na. So, ito ang advice ni Divine na sa spiritual, kung may magpatuo-tuo diha, banggitin natin ito na divine words. Titigan natin siya sa mata. Tapos kung mutitig siya sa iyo, it's divine. Sabi niya, kung hindi tumingin, hindi yan siya. Mahalata yun ay hindi totoo. Halimbawa ikaw nandyan, tapos mayroong nag-project, nag-act, nag-voice, pretend na siya si Divine, may kapangyarihan, banggitin natin yan na divine words. Kung mutitig daw siya sa iyong mata, means it's divine. Kung hindi naman daw, mutitig sa iyong mata, no, it's not divine. Naunawaan? Okay, marami akong may sa inyo divine words. Alright. So now, let's talk about itong mga wicked, mga masamang tao. Bakit successful sila sa kanilang mga buhay? Bakit ang ibang nagsabing kung alin ang mas masamang ginagawa ay siyang yayaman? Yes, ngayon na panahon, di ba, may mga tao ngayon na yumayaman sa pandaraya, pangmurap, pagnakaw, pag-scam. Marami ngayon mga taong yumayaman. Nagkaroon ng maraming assets, maraming pera, pero sa mga kasamaang hanap buhay ang kanilang source of income. So, mayroon din namang mga tao ngayon yung na mayaman pero galing sa kanilang pagtiyaga, pagtiis, pagsakripisyo, na makaahon sila through sa kanilang paghanap buhay, mga negosyo nila. So, may mga tao din na yumayaman sila na malinis ang kanilang pagkayaman. But it's seldom. Seldom lang ha. Kunti lang ngayon sa mundo ang mga mayaman na malinis ang kanilang source of income. But mostly, people around the world ay naging successful sila sa kanilang lifestyle, sa kanilang mga hanap buhay, source of income through sa pandaraya. Naunawaan ninyo? So, nakita ninyo, sabi ni Divine, di ba ngayon na panahon, mag-isip kayo na, bakit yung tao na yun yung mayaman? Bakit yung tao na yun mahirap? Sabi niya, our faith almost weaken when we see the wicked succeed in all aspect in life. Number 1, sino daw itong mga tao? Na tayo nag-observe para tayong madahunglaya ang ating mga pananampalataya sa Diyos, na tayo nagtiis, nagsikap, nagtrabaho ng malinis, tapos mahirap pa rin. Pero yung iba diyan na dinadaan sa mga kasamaan, biglang nag-boom! Yumayaman! Di ba nakakaano yan sa puso natin mag-witness sa moment na iyon na naghirap tayo, sila boom na agad? Sabi ni Divine, our faith almost weaken when we see the wicked succeed in all aspect of life. Number 1, the violent person. Bakit itong mga violent person ay naging yumayaman? Isa na yung mga taong pumapatay ng tao. Isa na yung mga taong mambugbog ng mga tao. Sila ay mga mayaman. Yung mga taong mang-rape, yung mga taong mangpatay. Mga mayaman yan. Pinapatay nila ang mga tao dahil ayaw nila na may kompetensya sa ilang negosyo. Yumayaman sila.
Yung mga taong mugamit og mga knives or gun, yung mga hudaper o gun, yung mayaman sila. Pangalawa, bakit daw itong mga taong yumayaman itong walang mga scruples? Those without scruples, meaning walang utak, walang pag-iisip, walang common sense. Ito sila ang yumayaman. No? Makita mo na pag nagsalita, walang kabuhay-buhay, pero mayaman siya. Pag nagsagot, parang lutang, pero mayaman siya. Nakita ninyo? This called without scruples. Oh? Pataka lag yawit, pataka lag salita, pero mayaman siya. Because ito ang sinasabi ni Divine, mayaman sila dahil sa mga masamang source of income. Nagets ninyo? Those who have money to corrupt. So, sino ngayon ang yumayaman sa mundo? Yung mga taong nandyan malapit sa kaldero, either political people, government people, barangay people, mayors, governors. Ito sila ay malapit sa kaldero na pwede na nila i-corrupt. So these are people who are rich. And Divine Master called them wicked people. Nakita ninyo? Oh. Yung mga tao na as long as there is money involved na makurap, sila ang mga mayaman. Nagets? Those who are masters deceit. Isa na itong mga drug pusher, drug addict, drug lords, mga sindikato. Ito ang tinatawag masters deceit. Nakita ninyo? Na yung may mga grupo-grupo, yung may mga, sabihin natin yung mga fraternity, mga squad-squad, na mayroong hari diha, mayroong drug lord diha. Ito ay mga sinasabing masters deceit, na sila ang mga taong wicked, na nagiging successful, na naging mayaman dito sa mundo. So sabi ni Divine Master, do not be envious of the success of evildoers. Huwag daw tayong mainggit kung ang mga masamang tao ay nagyaman-yaman, nagiging multi-billionaire, nagiging trillionaire, millionaire. Huwag kayong mainggit, sabi ni Divine Master. Don't feel, sabi niya, dahil hindi ang yaman ng tao ang katiyakan na ikay makarating doon sa kaharian ng Diyos. Do not envious daw. Ayaw ka mo pagkasilos, kainggit, kasina sa mga taong nangadato. True sa mga evil na mga hanap buhay. Dahil yung kanilang mga kayamanan ay hindi yan makagarantor na sila'y maligtas doon sa kaharian ng Diyos. Right? Oh, hindi na nila yan madala. Hindi rin nila yan may proud doon na may pasigarbo na ginapiko, ginaptala ang ilang mga kayamanan o mga kwarta. Sabi ni Divine Master, ang yaman ng tao sa pamagitan ng pandaraya at hindi mabuting gawain, maglaho ito tulad ng parang usok. It's true. Walang tao na mag-success dito sa mundo kung ang iyong mga ginagawa ay mga kadimunyuhan, kung ang inyong mga iniisip kadimunyuhan, kung ang puso mo kadimunyuhan, kung ang imong mga source of income ay mga kadimunyuhan, you will never success in life. Maybe you live large right now. Maybe you are rich. You live luxury. Pero, maglaho yan dahil ang pira na yan, ang income na yan ay hindi
sa kalinisan. Sa kasamaan yan, maglaho yan na parang usok. So when you die, para kang usok, para kang abog doon. Naunawaan ninyo? O, huwag kayong mainggit sa ibang naging mayaman. Sabi ni Divine, ayaw mo pagkainggit. Na yung mga tao na nga dato, nagiging trillionaire, nainggit kayo kay mayroon silang mga kagaya kay Diskaya. Ilang cars ni Diskaya, everybody. Oh, nainggit kayo? Di ba nangainggit kayo no? Ang dami nilang sakyanan. Sabi ninyo, wow, paano kaya niya yung ginasakyan in one day, no? Siguro, one travel, isang oras, sakay na naman ng Rolls Royce, sakay naman ng Bentley, wow, grabe ka dato, oy, sus! Di ba, marag makakainggit-inggit mo doon na tayo, bao-bao rato, or karito ng Karabaw. Pero ang iba, sus, tingnan nyo, this example, like Diskaya, see, she has so much money. The house is beautiful. Wow. Money everywhere. And there still have more mga political people with money na galing sa mga masamang income. Ang kanilang mga sabi ni Divine, alam ninyo, huwag kayong mainggit sa kanila. Don't feel insulted by luxury of those who become rich at the expense of others. Meaning, huwag kayong mainsulto. O, kung sila'y namuyo ng very luxury. Kaya kung tutuusin, kayo ang dahilan na yumayaman sila. Right? Kayo ang dahilan na marami silang mga sakyanan. Kayo ang dahilan na mga malaki ang ilang pira sa bangko. Kayo ang dahilan na marami silang mga mansyon. So don't feel insulted. Kaya nangadato na sila tungod ninyo. Naunawaan? Subalit kung kayo'y nasa mabuting gawain, kahit mahirap ka o pulubi, maangkin ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay mamaya sa gantimpala ng ating Ama. Subalit, huwag kayong mag-alala. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Sundin lang ninyo ang ating mga batas so that you will reach to the kingdom of my Father. Right. Sabi ni Divine na kayong mga mabait, ha? Huwag kayong mag-alala kung pobre kayo. Huwag kayong mag-alala kung pobreng hamugaway. Okay? Huwag kayong mag-alala kung hindi kayo mga multi-trillionaire, billionaire. Okay lang daw na mamuhay tayo na mahirap. Ang importante, malinis ang ating hanap buhay. Ang ating kinakain na pagkain ay galing sa ating sariling pawis. Yung iba dyan, nagiging trillionaire, billionaire, pero ang kanilang mga source of income ay galing sa droga. Payag ka ba? Pakainin mo yung iyong mga anak na galing sa droga? Tapos maraming mga tao na nangaluko, nasiraan ng bait, nagiging homeless, kay nangapraning na, nangaluwala na sa isipan. Payag ka ba na maglapag ka sa lamisa na magandang lamisa, luxury table, tapos pakainin mo yung mga anak, bihisan mo ng damit, bigyan mo ng alahas, bigyan mo ng mas magarang sakyanan, bigyan mo ng magarang kotse, tapos galing sa droga ang source of income? Hindi ka ba yan mag-guilty? Hindi ka ba yan mahiya? Na that's from the wicked income? Isip-isip pa minsan, everybody. Because all of you right now is all blind of everything. You know already that they're doing bad, they're wicked, they're doing sindikato. Pero inyo hapaproteksyonan. Inyo pang kabir-kabiran. Sabi ni Divine Master na kung ikaw, mabuting tao,
Paayag ka ba? Paaralin mo imong anak galing sa droga? Paaralin mo ng magandang kurso galing sa droga? Pasakyan mo ng sakyanan galing sa droga? Party dito, party doon, expensive outfit, expensive jewelries, shopping doon, galing sa droga? Hindi kayo yan makonsensya? Kaya ang sabi ni Divine na kayo, mga membro, mga tao, sige lamang kung pobre. Bahala galay. Bahala talbos. Balag kamuti. Saging. Ang importante, wa mo mangawat. Ang importante, wala mo magbinta og druga. Ang importante nga wala mo mangluko ng tao. Wala mo nang scam ng mga tao. Dahil, mga mabait kayo, do the right thing in life. Do the righteous in life. Don't feel insulted if they are rich o multi-millionaire. Kayong mga kayamanan nila, hindi yan madala doon sa malaking cross. Maglaho yan, kagaya ng berding dahon, nga malanta yan. Oh? Maraming mga tao sa mundo ng mga mayaman, nasaan sila? Nangamatay. Nadala nila ilahang mga trilyon, bilyon? No. Oo, naiwan pa rin sa ilahang mga kalumunan, mga kilala. But the important, what is your important? What is the important to you? Material? The money from the bad source of income? Or your kaligtasan? Balag pobre. Ang importante na hindi kayo matuluan ng ulan. Mayroon kayong damit na masuot. Mayroon kayong pagkain sa lamisa. Tapos ang inyong pinakain ng mga pagkain ay galing sa malinis na mga hanap buhay. Di ba? Maganda maglakad ng mundo na malinis ang inyong konsensya, ang inyong budhe. Yeah, you are rich. You are trillionaire, you are billionaire. Pero lumalakad ka sa mundo na walang ulo. You are alive, but your soul is dead. Your soul is on fire. Sa impyerno kayo. Kaya maraming mga politika ngayon, they live large, they look happy, travel everywhere, hitri dito, hitri doon. They don't care because they are rich. But actually, their soul is already on fire. Dumalakad sa mundo na wala ng mga ulo. Sa tingin ng Diyos, mga animal na ang mga mukha. So, gusto mo ba yan? So, sabi ni Divine, huwag kayong mag-alala kung mahirap kayo. Ha? Sunod lang kayo sa batas. Tingnan ninyo ang mga mayaman ngayon. Dahil marami silang pira, they don't care the law. They don't respect the law of Philippines. Hindi mo sipot. Magpaprotekta na. O, tingnan ninyo si Bato. May kasalanan na siya. Magpaprotekta pa siya. Uy, tama ba na? You are a servant of Philippines. You have to show that you are a good role model. Oh, harapin ninyo yan. Kung may kasalanan, harapin. Kung may panagutan, sagutin. Para maklaro at maunawaan. Dili kayo magdrama-drama. O diba? Mga good role model ba yan? Tatanungin ko kayo mga membro sa PBM. Kay musli ra ba sa inyo ha? Mga ano? Mga sibag ang utok ninyo karon? Magyaw-yaw gyud ko. Kinangawala na kamo sa mabuting kaisipan. Oh, protektahan ninyo ang mga masama. Na hindi man niya tinuro ni Divine Master. Na protektahan ninyo ang mga human trafficking. Protektahan ninyo ang mga drug lords. Hindi man na tinuro ni Divine. The reason why giprotektahan ninyo dahil nakatikim din kayo ng pira galing sa mga drugs. Yun ang totoo. There's a lot of PBM members na handang magpaka-blind. Handang maniwala sa mga kasinungalingan. Kayo daw. Yun na ron, tama. Yung ba ang tinuro ninyo Divino?
I'm observing sa inyo dito sa social media. Protektahan ninyo ang mga masama. Kay uno, protektahan ninyo si Bato. Kay bakit? Makagarantor si Bato doon sa malaking cross sa inyo. Protektahan ninyo ang mga drug lords. Bakit? Makagarantor sila doon sa malaking cross sa inyo. Ikaw lang ang musagot sa imong mga kasalanan. Hindi sila makagarantor sa inyo dahil parusahan din sila. Save your soul, my dear. Okay? Sabi ni Divine Master, so that you will reach the kingdom of my Almighty Father, sunod kayo sa batas. Kaya tingnan ninyo ngayon, maraming mga politika na hindi sinusunod ang batas ng Pilipinas. Gibulsa! Yan ang huna-hunaon ninyo. Pero ang tinuro sa inyo sa atong Divine Master, follow the law of government. Kung may kasalanan, sipot ka mo. Pakita ka mo. Dili kay magtago-tago. Dili kay magdrama. Dili kay magpapawa effect. That is not the right thing to do. Alright. So yun na. Ang ako ikasabi. Alam ko may mga common sense kayo. Alright. Maniwala ba kayo na si Master ang ating susundin at bakit angkinin pa natin ang kahit anong paghihirap? Si Master Junior ay siya nating susundin dahil siya na ngayon ang pamana na walang nakakaalam. Naniwala ba kayo sa ganitong kasabihan? Tanggapin ninyo ang kahit anong paghihirap dahil yan ay kurtina lang ng inyong pagkatao. Estro! So, talagang sundin natin si Master Junior. Marami sa inyo again na wala ng love kang Master Junior. Kay iba na ang inyong Master. Si Divine lang daw. Pero, gi-explain ko na yon. Hindi kayo makarating kang Divine kung di kayo dadaan kang Master Junior. Klaro na, ha? And then, sabi ni Divine, may kasabihan na kung sunod kayo kang Master Junior, of course, maranasan natin ang mga paghihirap. Kutsain tayo. Sabihin kayo, demonyo! Diba, pag musunod jud ta sa Ginoo, sa yapak ng Panginoon, maranasan jud nato nang may mainggit sa atin, may mabagsak sa atin, may mubuli, may mangutya, may mo-discriminate sa atin, may magpasakit sa atong dughan. Lahat iyon because we follow the footsteps of Jesus Christ. Of course, we will experience that one. So, the same that kang Master Junior. Kung sunod tayo kang Master Junior, matanggap natin ang mga pangutya. Diba? Gikutya kayo na nagsuot kayo ng pula na singsing ni Master Junior, sinabihan kayo demonyo? Sinabihan pa kayo ng mga mga tao, kuno ni Satanas. Nakakatawa, no? Pero, ilahara na mga istorya. Kaya para lang na pagsaligsig sa inyo kung gaano kayo ka-faithful sa inyong pag-ibig ang Master Junior. Ginagampanan lang nila ang kanilang mission. Okay? Sa mailad ra, sa malukura. Okay? So, bakit sinabi ni Divine Master na si Dr. Robin pa ang kanyang pangalan noon? Hindi ko alam ang tunay kung pagkatao. Sabi ni Divine, kahit pa mayroong blood test na gagawin, walang relasyon ng aking dugo sa aking ina, ama at kapatid. Kaya ang Diyos walang asawa, walang anak, at walang mga magulang. Dahil ang tunay na espiritu ng Diyos, hindi mo makita sa tunay mong mga mata. So, si Divine, sabi niya, ako, di ko alam kung ano ang akong pagkatao. Tingnan mo. Kasi si Divine noon, tinawag pa siya na Dr. Ruben. Pero sabi niya, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkatao. So, kung i-blood test daw natin si Divine, wala daw siya relasyon sa iyahang ina, sa iyang ama, sa kapatid. So, kung kunan natin ng blood test or DNA, si Divine Master, iyang parents, iyang mga igsoon, walang relasyon. There is no related, no blood related. Klaro? Kay ang Panginoon daw, walay asawa, walay anak, wala magulang. Klaro? Yan ang isipin ninyo.
Kaya isave yun ninyo ang inyong mga sarili. Ato mga sarili kay ang Diyos walay parente. Ang tunay na Diyos walay kadugo. Kahit i-blood test pa daw natin si Divine Master, kunan pa yung mga kadugo niya ng dugo, i-DNA, no relation, no connection. Klaro? Kay ang tunay na espiritu ng Diyos, hindi mo makikita. Oh, it's true. Ang espiritu ng Diyos, di natin makita, di natin mahipo because spirit, nandyan lang sa hangin. Oh, hindi natin siya mahawakan. Naunawaan? Pero dito sa puso, maramdaman mo siya na nandyan siya. Okay. Alam ba ninyo kung ilang pilik mata ang Diyos? Eyelashes? Alam ninyo? Mayroong 14, 14 na pilik mata ang ating Diyos Ama. 7 sa kaliwang mata at 7 rin sa kanan. So, 14 ang eyelashes ng Panginoon. Then, 7 sa kabila, 7 dito. Totoo ba na walang masama na magtagumpay sa lugar ni Master? Walang masamang magtagumpay sa aking lugar. Kinakailangan kayo magbakod sa inyong mga bahay ng banal na wika na nariyan ang Diyos Ama. Ilagay sa inyong mga bintana, kusina at mga kubita at magdarasal kayo. Ialay sa mga dipinsa sa inyong pamamahay. Okay, so yung unang binasa ko kanina ay sabi ni Divine na lagyan ninyo yung pintuan ninyo. And then ang sabi pa niya dito na kailangan mayroon tayo sa bintana, sa kubita. Tapos alalayan daw natin ng dasal ang mga divine words sa ating bahay. Remember, bago pa si Master Junior umalis, nag-iwan siya ng divine words na pula na bulpin ang iyang gipasulat na ipalagay niya sa likod ng kusina at diri harap. Mayroon ba kayo dyan? Okay. Sabi ni Divine, totoo ba na walang masama magtagumpay? Yes! Wagyoy. Masama na magtagumpay. So wala ba mga masamang espiritu, mga kaluluwa, mga magnanakaw, magpunta sa inyong balay? Kung naamoy mga divine words, hindi talaga sila mag-success. Lalo na kung inyong gidasalan ang mga divine words sa inyong pamamahay. Okay? Bakit bantayan natin ang ating mga balak at mga isip? Why we had to be careful our plano, our mind. O yung mga plano-plano nato, mga mind natin, bakit bantayan yan palagi? Believe me, God is with you. I will make this island the most beautiful island in the whole world. So, be careful in your plan. If other will tempt you, you do not left your association no matter what they say. Your master is your master. No one can change. Divine God is here already, but you are careless. So he hide from the eyes of this association. He hide in order to accomplish his mission. Okay, so bakit mag-ingat tayo sa atong mga plano o mga kaisipan? Sabi ni Divine, ang Panginoon ay nandyan sa iyo palagi. He knows it. Alam ng Diyos kung ano yung mga muni-muni mo, ginaisip mo, kung nag-negative ka, alam ng Diyos. Kung nag-hatred ka, alam ng Diyos. Kung nag-doubt ka, alam ng Diyos. Kung maggawa ka ng mga fake account sa Facebook, alam ng Diyos. Kung maggawa ka ng mga fake na mga istorya sa Facebook, sa social media, alam ng Diyos. Kung nagduha-duha ka kang Master Junior, alam ng Diyos. Kung nadahong laya ka na sa PBME, alam ng Diyos because God is with you. Sabi ni Divine, gawin daw niya ang dinagat the most beautiful island in the whole world. Why? One day, na ang Dinagat Island ay pagaludhan around the world. Kasi ito ang promise ni Divine Master. Okay? Kaya mag-ingat daw tayo sa atong mga plano. Oh? Kung plano mo nga mualis sa PBMA, be careful. Dahil alam ng Diyos. Kung magduha-duha ka sa PBMA, be careful. Because alam ng Diyos. Kung mapasok ka lang sa PBMA para mag-spy-spy, be careful.
alam ng Diyos. Sabi ni Divine. So, kung plano mo nga mulipat na ng ibang grupo, sabi ni Divine, if other will tempt you, do not left your association no matter what they say. So, nakita na din kayo na maraming muhila sa atin. Mupa-discourage sa atin. Na magsulti-sulti. Dito sa talinga, left and right. May mga makita tayo ngayon sa ating mga mata na makapa-discourage sa atin na mawalan tayo ng gana at pag-ibig sa PBMA Incorporated. Ang sabi ni Divine, kung may magtintal sa inyo, may manukso sa iyo, do not left your association. Huwag ninyong iwanan ang PBMA. No matter what they say. Sus! Klaro? Kahit ano pa daw yung panlinlang, pambighani, propaganda, exhibition, performs, mga pakulo-pakulo, kahit ano pa daw. Sabi ni Divine, ayaw yun ninyo biyai ang PBMA. Kahit ano pa ang kanilang mga sabi-sabi. Kaya ang inyong master, hindi talaga siya magbago. Kayo lang ang nagbago. Ang ating divine God ay nandito na raw. Nakisama sa atin. Pero careless tayo. Yeah! Because we are always thinking material thinking. Material emotion, material na mga kahit ano na lang ng mga kaisipan, kung anong nakita, paniwalaan, kung anong narinig, paniniwalaan, without thinking and using your brain and your common sense. You are very careless. So, sabi ni Divine, ang inyong master, nitago sa inyong mga mata. Nitago siya sa likuran ng inyong association. Kaya para ma-accomplish niya ang iyang mission. So, kaklaro na, ha? Kaklaro, nagtago si Divine, si Master karon kaya para ma-accomplish nila ang ilang mission sa atong bansang Pilipinas at para makilala ang ating association na ito pala ang association ng ating Jesus Christ. Okay, sabi ni Divine, maaari bang ang isang misyonaryo ay yayaman? Okay, mga misyonaryo, misyonarya, maaari ba tayong magiging mayaman? Sabi ni Divine, pag mayaman kayo, hindi na kayo makakita sa akin. Hintayin ninyo na ako ang magbigay ng gantimpala. Pawis ng PBMA ang kailangan. Klaro! So, sabi ni Divine, kayo mga misyonaryo, membro, pwede man. Payamanin daw tayo ni Divine. Pero ang problema, pag madato na kita, hindi na raw natin makikita siya. Meaning, hindi na natin makilala ang PBMA. Hindi na natin makita si Divine. Bakit? Of course, dato na. Muatin pa mo parade? No. Muatin pa mo og mga meeting? No. Mo join pa ba kayo sa mga kahirapan ng PBMA? No! Kay mga dato naman mo. So kaya sabi ni Divine, mahirap jud padatuon ning mga membro. Kay makalimot na dayon sa ilang mga sinumpaan. Nakalimot na sa ilang mga promises. Makalimot na sa ilang mga sarili. Wala na pakialam sila pag dato na. Kaya dili gyud ta padatuon ni Divine na kanang mga billionaire, trillionaire. No, dili gyud. Bigyan lang tayo ng pobreng hamugaway. Pero kung mag-drug lord kayo, magbaligya ka mo ng drugs, ay pwede ba madato dyan mo overnight? Pwede. Pero, never yun ni Divine Master padatuon ang mga membro sa PBMA. Kay maiba ang kaugalian. Mabago ang puso. Mabago ang pagmamahal. Hindi na raw nila maalala pa ang ating asosasyon. Lahat. Forget everything. Sabi ni Divine, hintayin ninyo ako. Kay siya daw ang magbigay ng gantimpala.
Oo. Iba ka yung mga grupo-grupo ninyo yan. Maraming mga promises sa inyo na sila magbigay ng kotse, bahay, lupa, money sa negosyo. Baka yun ang iniisip ninyo, no? Sabi ni Divine, hindi ko si Pedro. Hindi ko si Kuan ang magbigay sa inyo. Hindi. Siya talaga ang magbigay. Ha? Sabihin ninyo karang inyong bagong master dihang magbigay sa inyo ng mga kayamanan? No! Maut-ut ra mo, anak. Mga uba-ubos na inyong mga kwarta diha. Mamulubi ka mo. Diyan ang totoo. Kay gilarang tiyan ni Dako. Kay ilang bulsa mo ni Dako. Kamo ang naut-ot. Okay? So, sabi ni Divine, pawis ng PBME ang kailangan. Bakit hindi tayo padatuon ni Divine? Kaya gusto niya na ang ating mga pawis ang kailangan sa PBMA. Ano ang pawis? Ibig sabihin, kanang magpahina ka. Sus, magtulo-tulo na imong pawis. Pawis yan. Yan ang kailangan ni Divine sa PBMA. Record mo yan na nagserbisyo ka. Muatin ka ng conference. Sus, gutom. Walay kwarta. Pagod ka, natulog ka, naantok ka, nagkasakit pa ka during sa imong pagbiyahe. Pawis iyan, everybody, na imong gi-render sa atong association. Muatin ka muna ng mga conference, meeting, gutom, antok, kapoy, suswa, pagikwarta, pero nandyan kayo. Pawis iyan. Ang panggamot sa inyong mga sarili, magluhod mo diya sa pag-check up. Pawis yan, everybody. O, ang inyong pag-active sa PBMA. Pawis yan, everybody. Ang inyong pagmamahal, pag-cooperar, pawis yan, everybody. Iyon ang hinahanap at kinakailangan ni Divine Master. Kasi yung pawis ninyo ay ang katumbas yan ay gantimpala. Sabihin ninyo, kailan pa yan, Sister Mitch? Maghulat ragon mo. Nagsiga pa ang bituin. Nagsiga pa ang sinag ng araw. Mataas pa ang panahon. Kung baka hindi mo matanggap ngayon ang gantimpala, baka sa imong mga anak, apo. Sila ang mag-harvest. O di ba? Mayroon ka pa rin na itinatanim na pawis. Hindi mo man matanggap ngayon dahil namatay ka na, doon sa imuhang mga sunod na henerasyon. Sila naman ang magtanggap. You see? Hindi na sayang. Kaya kayo, kung ano ang itinatanim ninyo sa PBME ngayon, ay mapipitas yan ng inyong mga descendants at sa sunod na mga henerasyon. Dahil ang pawis, ang katumbas, ay gantimpala na pinapangako ng ating Divine Master. Sabihin na po ninyo, kailan pa yan, Sister Mitz? Maghulat ra lagi. Ay mo pagdali, kay mga balik yun mo. Bulhot gani mo mga bangga gyud mo sa unahan. Kaya nangawala mo sa PBMA. Nya karon ang inyong mga record back to zero again. O di ba? Sus, ang layo na ninyong mga sakripisyo. Abot langit ang inyong mga pagtitiis sa PBMA. Deserving na kayo bigyan ng gantimpala. The gantimpala either material na reward or spiritual reward. But because we are alive right now, so, material gyud ang ibigay ni Divine ng mga gantimpala. Pero bakit nasana kayo? Dapat na sana mapitas na ninyo ang gantimpala. Pero, nangawala naman mo sa PBME. Iba na inyong grupo. Iba na inyong mga master. So, karon back to zero kayo. And then, before you are a missionaire, daghan ka mo mga award, recognition, appreciation, medals. Sus! Garland! Marami kayong mga napapasok ng mga membro. Marami kayong nagamot. Marami kayong mga mirakulo. So ngayon sa isang idlap, kaya nagpunta man kayo sa ibang grupo, ang inyong mga pawis nawala sa isang idlap lamang. Ang inyong mga donasyon, ang inyong mga annual fee, mga attendance na halos wala na may kwarta. Pero inyo lang gihud-hud sa PBMA. Kunya karon kay nagpunta naman kayo sa inyong grupo, naggrupo-grupo naman kayo, di nangawala sa isang idlap lang.
Unya karon kay na-realize mo na you are nagka-mistake ka, balik mo sa PBMA. So kay pagbalik kay na ordinary member naman kamo. Kayo man ang totoo. Kay mga misyonaryo kayo, dapat mo pitas na kayo ng bunga sa inyong pagtitiis. Ngayon kay nga back to zero kayo, back to ordinary membership again. So magsimula na naman kayo pag-establish ng inyong pawis sa PBMA. Magsimula na naman kayo pag-establish ng inyong mga merit o grado sa PBMA. Kay, anong dahilan? Nagdali, nagkabali. Ayun na yun. Nangabali na mo. So, bago kayo maghunahuna, mag-isip na mubalis o ibang grupo, sabi ni Divine Master, think in 100 trillion, million, billion of times. Hinuktok yanay. Reminiscing the past. Reminiscing your sacrifices in PBMA before you go to the other group. Before you leave the PBMA. Tingnan ninyo muna kung ano ang inyong mga pawis sa PBMA bago kayo mga wala, bago kayong punta na ibang grupo. Okay? Okay. Naunawaan? Oh. Ano ang sandata ng demonyo? Uy, mayroon palang sandata. Ang demonyo. Sabi ni Divine, tao lang tayo. Madaling matukso ng salapi. Ito ang sandata ng demonyo. Magagawa ko kahit wala pa kayo. Subalit sinadya ko na kayo ang magtatag nito upang hindi ninyo iwanan itong isla. Dahil ito na ang lupa na matagal nang ipinangako ng Diyos. Hindi ba kayo maligaya na kasama ko? Iwanan ninyo ito kapag wala ako? Magtago? At kayo hindi maaring mayaman kahit kailan. Narito ako dahil ayaw kong magtaksil kayo sa akin. Ang aking pagbabalik ay malapit na. Minuto na lang ng mga espirituhanon. Iyakan ninyo ang inyong mga kamalian. Dahil ang Diyos ay hindi nakikilala ng kaibigan. Ang lahat ay aking parusahan kung siya'y magkasala. No one can reach in heaven if you are not good man. Good God. I never forget both of you. I know you are sincere to me. Okay? So, itong sabi ni Divine. Ano ang sandata ng demonyo? Kwarta! Oh, tignan mo yung mga politika ngayon. Mabigyan na ng kwarta, mura mga itoy. Mura ang mga kuwan. Parang mga chihuahua. Sunod-sunod na lamang. Basta mabagbagan gani. Sunod-sunod. Oh, kung election pod. Sus, mabagbagan gani ka mo nan paliton gani nan ijubuto. Na, mura lagi dayon mo og mga kuwan itoy. Mga aso. Chihuahua. Sunod-sunod kayo. Alam ninyo, ito ang sakit ng Pilipino. Alam ninyo yung tao na yun, he's not capable. He's not deserving na magiging kandidato. Pero kay binigyan man kayo ng salapi, gibutuhan ninyo. O, tapos ngayon, makita ninyo na masama para ang ginagawa niya. O, wala pa rin kayo pakialam. Blind pa rin kayo. Suportahan pa rin ninyo. Itolerate pa rin ninyo. Bakit? Iyon man, nabagbagan man mo ng kwarta. O, nabigyan man kayo ng anidyo mga buto, tagpalit man. Oh, tingnan niyo yung lugar ko. Sos, every election, nagtaka ako. Bakit kaya ang laki nagbili nila ng mga ng buto? Tag 20,000, 15,000, 10,000. I'm wondering kung saan nila yung kinuha ng kwarta. Uy, baka sa flood control. O, diba? Oh, so, tingnan ninyo ang pera. Pag ang tao mabigyan ng pera, handang ibinta ang kaluluwa. Nakita ninyo. So, wherever you are, when people knows that you have money, you are very smell good. Ang bango mo, palangga ka, love ka, kung nakay dakong kwarta. Ganun. Ito ay sandata daw ng demonyo, sabi ni Divine. Oh, sabi niya, sinadya ko na kayo magtatag nito upang hindi ninyo iwanan ng isla.
So, may mga tao sa PBMA noon na sila ang nagtatag ng mga, sabihin natin, di ba noong unang panahon, ginabinta ang mga messages, pamphlet, mga divine words, kulintas, sing-sing, sus, lahat yun gibinta, binta. Sabi ni Divine Soul, kayo ang nagtatag doon noon, naminta kayo, pero subukan kayo, giobserbaran kayo kung matukso ba kayo ng pira, kaya ang pira ay sandata ni demonyo. So, itong sabi ni Divine, hindi ko iwanan ng PBMA. Magtago lang daw siya, and then, kahit kailan, hindi daw tayo payamanin. Why? Disod, mahirap. Pag mayaman na ang PBMA, ang mga membro. Rosaryo pa kaya? Siguro lagi na lang kayo nagbilang-bilang na ninyo kwarta. Inyong muta, nagamuta-muta na mo, nagabilang-bilang na inyong kwarta. Conference, way pakialam. Parid, way pakialam. Lecture, way pakialam. Kay, nandyan lang kayo palagi sa pira ninyo nagaharap. Ayaw ninyong iwanan, kay baka nakawin. Pasukin na inyong bahay ng pira. Sabi ni Divine, narito daw siya sa ating association. Kay ayaw niyang magtaraydor tayo sa ating association. Malapit na, mubalik lagi daw siya. And this message since before I was born. Noong pa si Divine Master nubalik, nandito na siya sa atin nakisama. Hindi lang ninyo makita. Oo, kay iba ang kaniyang mga exhibition. Si Master Junior. Kala ninyo patay na yan? Higaan niya? No. Master Junior is alive. He's very busy. Hindi lang natin nakita ang kanyang mga exhibition. Pero sabi ni Divine, tingnan ninyo ang kabutihan, kabaitan. Kayan ang mga gawa, yapak ng Panginoon. So doon kayo, magtingin. Hindi kayo mga hatred, away-away, jealous, pasabog-sabog, drama-drama. Hindi yan yapak ng Panginoon, no? Okay. So, nandito na raw siya. Minuto ninyo ay iyakan ninyo. Ating mga kasalanan daw, iyakan na natin. Kay ang Diyos ay walang kaibigan. Baka sabihin ninyo na, serbisyo man ta Divine, pasayluara ka na ko. Divine, parinti mo man ako. Pasayluon mo ako. Sabi ni Divine, no way. No one is exempted. Hindi tayo kadugo. Kahit i-DNA pa ninyo nga akong dugo, hindi tayo ka-related. Ito sabi ni Divine sa mensahe. And then, walay joy kaila. Baka sabihin niyo, Divine, first 13 man ako, first 24. Board of Trustees ako, Divine. Kung naggawa kayo ng kamalian, pangit inyong ugali. Woo! Panagutan mo yun, no? Kaya di yung kamo kilalanon ni Divine Master. Naunawaan ninyo? Ang Diyos ay hindi kilala ng kaibigan. Ang lahat aking parusahan pag nagkasala. Klaro. Wala joy. Exempted. Parusahan jud. No one can reach in heaven if you are not good man. Hindi daw tayo maka-reach ng langit kung hindi tayo mga mabuting tao. Kaya yung mga masama, hindi yun makaabot ng langit. Nandyan ba na sa unang ang hulog na sa unang baitang ng hagdan ng langit, hulog na. Hindi na yan makaakyat doon. Diretso na hulog. So, sabi ni Divine na, good. Kaya ang Panginoon mabait. Hindi siya makalimot sa atin. Alam niya na sincero tayo sa Kanya. So, that's the message for tonight. And I wish na unawaan ninyo. Daghang guys, salamat. Sa Ejo pakikinig, Divine Master, and the Four Corners of the World, and Master Junior Nisdi, daghang salamat again na inyo ako gitulungan sa akong pag-lecture karon na oras. Ug daghang salamat sa mga tao, non-member ug members na naglantaw sa akong lecture. And please guide him, touch our heart. Please protect us and bless us po sa among mga karamdaman, financials, among mga
protection sa mga kalamidad o mga sakit, please huwag niyo po kami pabayaan. Daghang salamat sa inyo. Sister Eleanor Agra, Sister Merlina C. Calot, Sister Santumin Imars, yes, Sister. Sister Annalyn Sabalero Gabatan, Sister Runali Goran, Brother Elostrimo Ampo. Okay? Si Brother Alfred Salgado Rodriguez, Sister Glorina Rangpas, hello. Sister Soyla Archibald. Okay, mag-forward ako mamaya. Si Sister Mele Opricio, si Brother Stanislaw Gloria, si Brother Wilmar Haranilio. Basahan ko ra kaninyong message next tomorrow kay niuga na akong liog. And then si Brother Julix Pardiditan, si Sister Ferla Rabilo, si Sister Nora Hidaro Lumansang, Sister Soyla Archibald, Sister Julada Shah, Biab, si Sister Cor Sordonia, si Sister Sabi Belen, Sister Rosita De Leon, Sister Teresita Cain Moreno, Sister Filomena Gutierrez, Nanay Luming Navarra, Sister Annalyn Sabarga Batan, Ryan La Madrid, Vicky Taval Albulodara, Sister Lily Paghubasan Store, Sister Juicy Brusa Santera, Sister Maria Kubung, Sister Rose Ardelarmente, Sister Albert Sousa, Sister Pilgrim Gutierrez, and Melchors. Alright! Good night! And my brother too. And the rest, hindi ko nabasa. Don't worry, okay? Salamat, Karadyaw, maayong gabi sa inyong hulot. Take care. Uy, bakit hindi naman